namin kayang unawa bagay po na nasa iyong salita. Kung hindi po namin kailangan ng iyong sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, kaya po nang nabasa po namin, Panginoon, na kaya lumago, nag-multiply ang church, na naunguna ay dahil sa kapangyarihan po ng nag-iisang Banal na Espiritu, nag-iisang Kristo, nag-iisang Diyos. At may po ay malapit sa iyo, may po ay patuloy mong continue renew our minds, Lord. At patuloy kaming mag-grow as a body, as a family of God. At patuloy kaming lumapit sa iyong trono, Panginoon, na may dalang full pagsamba, Panginoon, tayo sa mga ginawa mo sa buhay namin. At ito po kami dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. So yun, ito po, sabihin ko lang po yung mga nangyari, yung para medyo mabay sa yun, yung 33 hanggang 44 AD, ito yung na-convert si Paul. Yun, na-convert si Paul sa Damascus. At saka hindi lang siya na-convert, na-commission pa siya. Sinabihan siya ng gagawin niya. Diba, na kailangan niyang mangaral para sa mga Gentiles. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi para sa mga Gentiles din. At nung 37 AD, nag-stay sa Damascus sa maikling panahon. Siguro baka nag-stay siya para mag-training o nireveal pa sa kanya ng Panginoon yung dapat niyang ituro, pero hindi naman nakalagay, pero pwede rin. At umalis siya para pumunta sa Arabia, sa Nabatean Kingdom. Yan na may kita sa 2 Corinthians chapter 11, verse 32. At pagkatapos niya pumunta sa Arabia, bumalik siya sa Damascus. Sa Galatians chapter 1, verse 17. At sa Damascus, nagkaroon ng pagtatangka sa kanyang buhay, kaya siya ay tumakas. Tumakas siya dahil nagtangka siyang hulihin, at hindi lang hulihin, kundi patayin ng mga Hudyo sa ilalim ni King Aretas. At yun, sa pangalawang pagkakataon, tumakas si Paul mula sa pader ng lungsod sa pamamagitan ng basket. So, ayun na may kita sa Acts chapter 9, verses 23 to 24. At nung magkapatuloy, na-meet niya si Peter and James sa Jerusalem. Sa Acts chapter 9 pa rin, verses 26 to 30. At yun, sa ating konteksto, ay ang nakasagot naman o nakaaway naman ni Paul dito, ay mga Hellenist naman, na nag-try din na siya, patay na naman din. So laging nasa bingit ng kamatayan ng buhay ni Saul. At siya'y tumakas na naman, papunta ng Tarsus. At sa pagkakataon na yun, sa pagpunta niya ng Tarsus, nagkaroon siya ng ministry doon, sa Syria at Cilicia. So maaari ay doon ay nakapagtayo si Paul ng mga churches, dahil siya isang missionary. So si Paul ay napunta sa Syria and Cilicia to found a church. So ang nangyari kasi ay sa verse 23 to 24, sabi dito, when many days had passed, the Jews plotted to kill him, but their plot became known to Saul. They were watching the gates and day and night in order to kill him. But his disciples took him by night and let him down through an opening in the wall, lowering him in the basket. So hindi ito yung bahay lang na pinatakas siya. Hindi, ito yung pader to, matataas na pader, para lang siya ay makatakas. So si Paul ay kaya siya nakatakas sa kamay ng mga gusto mamatay sa kanya, para ma-preserve ang life ni Paul sa kanyang future ministry. Siya nga isang misyonero, siya isang apostol. Apostol para sa mga hintil. So yung mga nangyari, plot to kill Saul, tumakas siya, tapos ngayon, nasa Jerusalem na siya ngayon. Nasa Jerusalem. At the Jews wants to kill him, now, the Hellenists wants to kill him. So yun po yung nangyari sa surrounding context at yung context po sa ating text ngayon. At ito po yung na-share ni Pastor Dan na outline niya. So, hindi po ito yung typical na 3 points na Baptist na 3 points na laging may 3 points. So, yung points ni Pastor Dan ay umabot ng lagpas sa 10 yata ito. So, basahin ko sa inyo isa-isa. Ito rin kasi yung mga ginamit ko rin.
Ang unang puntos niya ay join a local church. Elders are to protect the church. Members are to welcome new believers. So yung third point. At pangapat, gospel proclamation is to be the central for the church and the lost. Apologetics is a function of the church. At suffering is to be expected in the church. Necessary for the church help are wisdom, submission, and working together. All churches work together as the universal church. God uses human means to grow His church. Building up for worship is our main goal. Obedient disciples depend on God. By God's grace, Christ built His church through people empowered by the Spirit. So, yun po yung mga main points ni Pastor Dan. So, yun. Pero ang ginawa ni Pastor Dan naman, ginawa niya ng acronym. So, yung 3 points na yung ginawa niya GEM. GEM, dahil daw ang simbahan daw ay jewel just ginawa ng GEM. So, yung GEM, join a local church, and elders are protect the church. As yung M, members are to welcome and encourage new believers. So, GEM, yun, GEM. Tapos, pangalawang points niya, yung gas. No? Step on the gas daw. Siguro kasi parang kotse. Yung yun, gospel proclamation. Tapos yung A, apologetics. Tapos yung S, suffering. So, yun, nangyayari sa church yun. Tapos yung pangatlo, nag naman. Sabi niya dito, here's where I nag us. Yung nag niya ay medyo mahaba. Necessary for the church health or wisdom. Tapos submission, working together. All churches work together as a universal church. God uses human means to grow His church. Tapos yung kanyang panghuling puntos, yung point 4, Bob. Bob, yes. Building up for worship is our main goal. Obedient disciples depend on God, and by God's grace, Christ builds His church through people empowered by the Spirit. So yun po yung mga nakuhaan ko rin. Pero hindi ko kaya i-express to kasi syempre iba yung si Pastor din yung nagawa niya. Pero ang ginawa ko naman, ito yung outline ko naman. Inspired by, hindi naman inspired by, parang nagaling lang sa mga Pastor din, insights niya. So, ang sermon title po natin ngayong umaga ay 3 B's to grow as a church. So yun, nanggaling pa rin kay Pastor Hendrik na style ng may mga letters na. Isang letter lang. Yung 3 B's to grow as a church. So yun, to grow as a church of Christ, it is essential to, first point, be with the church. So yun, be with the church. Pangalawa, boldness in preaching and exhortation. Yun. Be with the church, pangalawa, boldness in preaching and exhortation. At panghuli, build up in spirit. Yan. Build up in spirit. So 3 points siya. Tayo mag-search sa ating unang points. Be with the church. So ano bang ginawa ni Paul yung siya ma-convert? Hindi siya tumakas gaya ni Jonah. Inaccept although nabinulan siya, pero yung convert siya, pinimission siya ng Panginoon. At dito sa Jerusalem, he attempted to join the church. To join the fellowship, di ba? Siguro, ano ginagawa ng mga believers doon? Siguro, nag-aaral sila sa ng Diyos, maaaring nananalangin sila, maaaring kumakain sila, and Saul attempted to join them. Pero anong ginawa nila? Natakot sila kay Saul. Kasi nga, yung ano bang history ni Saul? Siya ay pinipersecute niya ang church. Hindi niya na pinipersecute. Hinuhuli niya at pinapatay din. Nadala sa Jerusalem para parusahan. Yun nga, sabi niya sa join a local church. Elders are to protect the church dahil si Barnabas ay protektahan si Saul. And members are to welcome and encourage new believers. Kasi nga, yung mga disciples sa Jerusalem ay anong ginawa nila? Tinanggap ba nila si Saul? Hindi. Natakot sila kay Saul. Pero walang mali sa ginawa nila kasi
Tamang-tama kasi si Saul ay talagang meron siya kapangyarihan nga na hulihin sila at patayin sila. Hindi mali lang naman nila. At kailangan patunayan ni Saul ang kanyang pananampalataya o talagang siya na-convert na sa pananampalataya. Sabi sa verse 26, "And when he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple." So hindi sila niniwala na siya ay disipulo. Na baka iniisip nila, ay baka nag-aano lang yan. Yung sa mga pulis, di ba? Yung para mahuli, para kumuwaring kasama nila. Pero yung pala, pulis pala siya. May tawag din, hindi ko lang masabi. Ay, mga ganon. Ayun, kuwari bibili, yung pala, ito na, pasok na kayo. Ganon. Yun, wala silang tiwala kay Saul. Ay, baka inaalam yung plano natin, di ba? Saan tayo mag-Bible study? Diyan sa Padilla. Sa Padilla yung mga Christian, hulihin nyo. Alam na. Kaya wala silang tiwala kay Saul. Pero, ang gusto lang ni Saul mangyari ay magkaroon ng fellowship. Kasi nga, grabe yung pinagdaanan ni Saul. Na-realize niya na makasalanan siya. At wala siyang kasama. Kasi sa road of Damascus, siya lang yung na-convert. So wala siyang, pwede nga, kapatid, mag-asama tayo na-convert. Siya lang mag-isa po na-convert doon. Ngayon, kailangan niya ng comfort ng other believers, other disciples. Pero, hindi to yung inaasahan ni Saul na kanyang makita. Natakot sa kanya. Pagpasok niya sa pintuan ng bahay na yun, ay baka naglayuan sa kanya, diring-diri sa kanya. Ito yung baka may humuli sa tito ko. Ito yung humuli sa pamangkin ko na Christian. O baka pinatay din. Siya yung pumatay si Stephen. Sa elder namin. Sa tiko namin si Stephen. Natakot sila. Tumakas si Saul sa pagtatangka sa kanya ng mga Jews na pagpatay. So, ito yung mga pinag-aanan ni Saul. Kailangan niya ng comfort. 2 beses siyang pinagtangkaan patayin. But he didn't get it. They fear him sa verse 26. Paul wants to join the fellowship. Gano'n ba kahalaga itong fellowship na to sa inyo? Gano'n ba itong kahalaga? Gano'n ba kahalaga na magkaroon tayo ng panahon sa pamilya ng Diyos? Napakahalaga nito. Napansin natin na they are afraid of Saul. Pero tingin yung Bible nyo sa verse 31. Tingin yung Bible nyo sa verse 31. They fear Saul on verse 26. And in verse 31, basahin ko, "So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was built up, and walking in the fear of the Lord." Yung mga taga-Judea and Galilee and Samaria ay may takot sa Panginoon, kaya sila lumalago. Pero itong mga taga-Jerusalem, they fear Paul or Saul. Takot sila sa tao. Pero sa Panginoon, wala silang takot sa Panginoon. Wala silang pagmamahal kasi wala silang takot sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. Ganito ang nangyari sa mga believers sa Jerusalem. Hindi na mamahal si Paul na makasalanan gaya nila. Kasi wala silang takot sa Panginoon. Ang fellowship ng believers ay dapat may pagkakaisa at pagmamahalan, hindi takot sa bawat isa. Takot ay baka saktan niya ako, ay baka nagsinungaling siya, wala akong tiwala sa kanya. Meron siya history dati. So meron magandang bagay sa simbahan. So ito yung trust issues. Wala tayong tiwala sa mga binigay ng Panginoon sa buhay natin.
Panginoon, may tiwala sa iyo, may tiwala ko sa iyo, pero dito sa taon to, wala akong tiwala dyan. Pero hindi, nilagay ng Panginoon niya sa buhay mo. Masama man niya na mabuti, ginagawa niya yung parang means. Ang tawag niya ay means of grace. Kaparaanan ng Panginoon. Wala tayong tiwala sa ating kapatid sa Panginoon. Yung nabasag ako ngayon yung nakabasag ako ng baso yung 2022. Hanggang ngayon, biniblame pa rin sa akin. Ay, huwag ka na gumamit ng babasagin kasi baka mabasag mo. Mag-plastic ka na lang. So yun. Ganon. Mga ganong bagay. Wala tayong tiwala sa bawat isa. Kasi mayroong history. Nagawa niya yan. Ako, meron ka ng naka-blatter na. Ganun ba simbahan? Walang ganun simbahan. Kasi Panginoon, makapangyarihan ng Panginoon. Kasi yung ilagay niya sa simbahan, ay mapagkakatiwala dahil Diyos ang naglagay dyan. Pero, they fear soul rather than God. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 2, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being full accord and one of mind. So kung ganito ang simbahan, nagkakaisa sa pagmamahal, di ba? Uniting in love, lalago talaga ang simbahan. So, unang application, be with the church. So, be with the church. Trust the church. Bakit? Because it is the church of Christ. Iglesia ni Cristo to. Kung wala kang tiwala sa simbahan, wala kang tiwala kay Cristo. Ay, katawan to ni Cristo eh. Si Cristo ang ulo nito. Hindi si Pastor Eric ang ulo nito. Hindi si Pastor Dan, si Pastor Edson, Pastor Timo, hindi si Cristo. Magtiwala tayo kay Kristo. Dahil hindi na ibibigo si Kristo kailanman. Hindi na ibibigo ang Iglesia ni Kristo. At pangalawang puntos, boldness in preaching and exhortation. So ito pangalawang essential para lumago ang simbahan. Kailangan natin magkaroon ng boldness. At yung exhortation, ito mo ginawa ni Barnabas dito. Naki-join ba siya sa mga other disciples na bulihin si Saul? Yung ginapitan niya, ano yan eh. Gumagawa ng masama yan dati, o dami niya pinatay. Ganun ba? Hindi eh. Namagitan si Barnabas for Saul. Ano ba si Barnabas? Maaaring siya isang elder. Or maaaring isang leader ng church. Sabi sa verse 27 to 29, but Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. So stop tayo doon. Anong ginawa ni Barnabas? Siniraan niya ba si Saul? Hindi. Kwento niya yung magandang ginawa ni Saul. Hindi yung mga negative na ginawa ni Saul. Sabi mga kapatid, mga apostol, dati siyang taga-usig ng simbahan. Dati siyang kalaban natin. Hindi eh. Sabi niya, on the road, he seen the Lord. He seen the Lord. Ang tanging nakita lang sa Panginoon ay banal. Kasi kung di ka banal, mamatay ka. Pero nabulag lang si Saul. Pero sa kabulagan niya, nakita niya ang liwanag ng gospel. Ito ang nangyari. At ang sabi ni Barnabas, who spoke to him? Who spoke to him? Ibig sabihin doon yung naisin ng Panginoon na gamitin si Saul sa ministry. And how at Damascus, he had preached boldly. Boldly. Hindi siya gaya ng mga taga-Jerusalem na to. Na hindi nila pinakita kay Saul ang pagmamahal na bold. The boldness of love. Nagpigil sila kasi bakit? Napigilan sila ng takot. Pero si Saul,
Ang sabi ni Barnabas, he preached boldly. Wala siyang pakialam. Kung dati siyang Pariseo, kung ilang beses siya takang patayin. Wala siyang, yung buhay niya ibinigay niya sa Panginoon. Wala pakialam kahit magalit niyo sa akin. Kristiyano na ako. Si Kristo ay Diyos. He preached boldly. Wala siyang takot. Kasi ang takot niya saan? Sa Panginoon. Pag malaki ang takot mo sa Panginoon, lumilit ang takot mo sa mundo. Yun ang buong katotohanan. We must walk in fear of the Lord. Verse 28, he went in and out among them at Jerusalem, preaching boldly in the name of the Lord. And he spoke in the Spirit against the Hellenists, but they were seeking to kill him. And when the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent off to Tarsus. So si Barnabas o si Joseph, ay meaning ng kanyang name ay son of encouragement. So sa buhay niya, pinapabuhay niya rin ang meaning ng name. Talagang encourage niya. Ang una, sa Acts na sa unang chapter, siya po yung nagbigay ng example na nagbibigay. Siya yung mapagbigay. Sabi ni Luke ay, pinakilala ni Luke bilang role model sa pagbibigay ng proceeds. So mahal na mahal ni Joseph ang church. Siya po ay nagmula sa lahi ng mga Levite or priestly tribe. Ang aksyon ni Barnabas ay halimbawa ng pagiging disipulo. So ito yung pagiging disipulo ni Kristo. Ang ibig sabihin ng pagiging disipulo ay pagtulong sa iba na lumago kay Kristo. So hindi yung kailangan makabuo ng 12 disciple at leader ka na. So hindi yun. Mali po yun. Scheme yun. Pag nakabuo ka ng 12 tao, isa ka ng leader. Isa ka ng discipler. Taas noo. Pastor ka na. Hindi yun. Ang ibig sabihin ng disipulo ay pagtulong sa iba na lumago si Kristo. Nakapalit ay yung comfort zone mo. Kasi kailangan mo ibigay yung oras mo, maaaring pera mo, buhay mo sa tao yun para lumago kay Kristo. So hindi yun, nadala ko ng simbahan, okay na ako. Bahala ka na bro. Pag naman si pastor, siya bahala sa'yo. Hindi yun eh. Ang bawat isa ay mayroong responsibility na alagaan ng bawat isa. Kahit believer na yan. Ayun ibig sabihin ng disipulo. Hindi lang ang elder ng church ang nakaatang sa pagdisipulo, kundi ito ay tawag para sa lahat. So bahala si pastor. Magaling naman yung si pastor mag-disciple. Ako nga yung bunga akong disciple niya. Ako dito lang ako sa bahay. Church, bahay lang ako. Or school. Hindi. Lahat po ay binigyan ng responsibility para magdisipulo. Sa trabaho. Pagkakataon pero mag-disciple doon. Hindi mo kailangan mag-preach doon. Ipakita mo lang ang kapangyarihan ng gospel. Na binago ka. Namamahal ko yung maingay kong trabaho. Kasi binago ni Kristo ang puso ko. Meron akong self-control. Meron akong pag-ibig. Meron akong patience. At kayo ang manalangin tuwing break time. Di ba? Kaya ipakita yung pananampalataya mo sa Panginoon. So sa maliit na bagay na yon, didisipulo mo sila. As si Saul ay preaching boldly. Saul preaches boldly in Damascus, verse 27, at sa Jerusalem din, sa verse 28. Paano ito nagawa ni Saul? Yung pag-preach siya ng bold. Yung dinahiya. Anong ginawa ni Saul dito? He knows Christ. Hindi mo kaya mag-preach ng bold kung hindi mo kilala yung pinipreach mo. Ako kaya nakapag-preach ako kasi nga kilala ko si Kristo. At kilala niya ako. Isa akong makasalanan. Iligtas sa biyaya. At ang tayo ko lang gustong naisin ay sabihin kung sino si Kristo. Kung gaano kaganda si Kristo. Kung gaano makapangyarihan si Kristo. Kung gaano ko kinaawaan ni Kristo.
kilala ko si Kristo. Kung kilala mo si Kristo, sapat na yun. Sapat na yun. Hindi mo kailangan mag-aaral ng Bachelor of Theology para makilala si Kristo. Pag sinabi ni Kristo na, ako ay mabuting pastor. Siya ay mabuting pastor. Hindi mo na kailangan pang alamin kung talagang Greek meaning yan o Hebrew meaning yan. Ako ay mabuting pastor. Hindi ka na makawala sa mga kamay ko. So yan. Yun si Kristo. Sabi sa Philippians chapter 3, verse 8, Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. He knows Christ. At pag kinikilala mo si Kristo, nagiging basura ang lahat. Nagiging walang saysay ang lahat. Si Kristo ay lumalaki, nagmamagnify siya. At yung mga bagay na walang saysay ay lumiliit. Si Kristo ay lumalaki sa buhay mo. At pangalawa, anong ginagawa ni Paul? Ba't siya nag-preach boldly? Christ revealed him the mystery. Christ revealed him the mystery. Sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 6. For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. So ito pala ito. Ito ang mystery. Hindi ito alam ni Peter. Bakit? Kasi si Peter kasi, bias siya eh. Mas, sabi ni Pablo, ba't pagkasama mga Jews na believers, ay iba yung kilos mo. Pero pag dumarating ang mga Gentiles na hindi na circumcised, parang iwas ka. Nalaman ni Paul ang mystery. Ito palang mystery. They're neither Jew nor Gentiles. We are the same body, partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. So ito pala yung mystery. Pero yung mystery ay napunit yung veil. Napunit yung veil. Wala na palang tribes dito. We are the church. At pangatlo, he has confidence in the gospel. So kung kilala mo si Kristo, alam mo yung mystery na tayo pala yung church na. Pero wala ka naman confidence. Wala kang pananampalataya. So wala pa rin. Kailangan mo ng confidence sa gospel. Bakit? Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek, the Gentiles. Ito yung kapangyarihan. So kung ito yung kapangyarihan, manampalataya ka, magtiwala ka, may confidence ka. Na example na parang punta ka ng Cubao, sumakay ka ng jeep, nabasa mo may nakalagay ng Cubao. Siyempre, may confidence ka na ito ay going to Cubao. Pwede kang matulog, huwag ka lang ilalagpas. Parasa mo rin. May confidence ka na pupunta ng Cubao yun. So ganun din. Kung alam mo ang gospel, kaya alam mo si Kristo, alam mo ang mystery, na tayo ay simbahan ni Kristo, katawan ni Kristo, may confidence ka. Na kahit na malubak ang daan, kahit na mabutasan ng gulong, makakapunta pa rin sa paroroonan. Dahil may kapangyarihan ang gospel. Dahil nabuhay ang gospel, si Kristo. Diba ito ba ang gospel? Ito ba yung libro? Ito ba yung story? Hindi. Ang gospel po ay persona. Ito po ang pangalawang persona ng Trinidad. Ang kapanganakan, kamatayan at huling pagkabuhay ni Kristo. Ito po ang gospel.
Ating pangalawang application, boldness in encouraging one another. So ano pa encourage mo? Ito ba yung mga self-help books? Or mga bagay na alam mo, na moral, na tinurusin ng mga magulang mo? Hindi eh. Gospel pa rin. Encourage them through the gospel. Kasi nga, ito yung kapangyarihan eh. Lahat po ng problema, ang sagot ay gospel. At boldness in proclaiming your faith. Sumagawa mo yan. At ating panguling puntos, build up in spirit. So, we must join the church, be with the church. At pangalawa ay boldness in preaching and encouraging or exhortation. Pangatlo, build up in spirit. So, ito po yung nagpapalago sa unang simbahan sa Acts. Sabi nga na ibang scholars, dapat ang tawag doon sa buong paksaya, the Acts of the Holy Spirit or the history of the Holy Spirit. Na parang isang malaking ship ng barko na tumutulak sa ipapagalaw sa barko ay ang banal na spirito. Siya nagpapakilo sa malaking ship na yun. So ito, ang nag-empower sa kanila yung banal na spirito. Verse 31, so the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. Ano yung bunga? It multiplied. It multiplied. Hindi divide, hindi minus, kundi multiply. Ang sabi ni Pastor Dan sa kanyang panguling puntos na BOB o BOB, building up for worship is our main goal. Obedient disciples depend on God, and by God's grace, Christ built His church through people empowered by the Spirit. Dahil na na-convert ang pinaka-umuusig simbahan, nagkaroon ng kapayapaan at tumago ang simbahan sa Judea at Galilea. Yung nawala si Paul, yung naging siyang Christian, so wala yung main na umuusig sa kanila. So nagkaroon ng peace sa Judea and Galilea. Building up for worship is our main goal. O ito yung focal point. O ito yung Everest. Ito yung main goal natin. This is the expectation, the purpose, the culmination for the glory of God. So paano? Sa anong parang nito ginagawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng gifts ng Diyos sa church. Sa gifts ng bawat isa. Meron pong binigay ng Diyos sa bawat isa atin ng gifts. Merong gifts encouraging, gifts of teaching, gifts of prayer, time. O pwede yung mga Diyos sa Pastor Enric, gifts yun. Napatawa tayo. Mga example niya, yung mga tinuturo niya, gifts yun. Teaching, preaching. Yung kahit pagpupo natin, gifts yan. Kasi may patience kayo. Pinapakinggan nyo ako na minsan magulo. Yun. Gifts yan. Meron kayong patience. Gifts yan. May iba't ibang gifts. Sa pamamagitan ng gifts ng Diyos sa church. I quote Pastor Dan, ang sabi niya, ang simbahan ay tinatayo sa pamamagitan ng simbahan at ang simbahan ay lumalago sa simbahan. Ang simbahan ay tinatayo sa pamamagitan ng simbahan at ang simbahan ay lumalago sa simbahan. So hindi ka lalago sa labas ng simbahan. Dahil itinayo ang simbahan sa pamamagitan ng simbahan. At lumalago ito sa pamamagitan din ng simbahan. So hindi ka lalago sa bahay lang. Hindi ka lalago sa ibang lugar. Sa simbahan. Bakit? Ito yung simbahan ni Kristo. Simbahan ni Kristo. Sabi sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children,
tossed to and fro by the waves, and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by the craftiness and deceitful schemes. Rather, speaking truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So yun po, ito yung mga iba't ibang offices. Being built up ay tuloy-tuloy na gawain ng simbahan. Marami ng testimony sa ating simbahan sa patuloy na paglago nito. Una sa Kamandag, diba? Sa Kamandag, nagkaroon ng simbahan doon. Sa Padilla, nagkaroon ng church plant doon. Ngayon naman sa Cobio. Maraming kalalakihan ng naturuan sa pangaral at magalingkod. Isa pa ako sa buhay na halimbawa niya. So, bunga po ako ng paglago ng simbahan. Ikaw din, kayo rin. Bunga rin kayo ng paglago ng simbahan. Maraming nabautismuhan at kasama na natin sa pagsamba. Sila, Ate Glyza, Nanay Tetet. Sa Padilla, maraming nabautismuhan na kabataan doon. Si Kai, merong desire to be baptized. Si Martha, because they love Christ. They want to serve Christ. They want to express their faith. They want to show boldness in faith. Diba? Yan po ay bunga ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang simbahan ay lumalago physically and spiritually. We are multiplied and at sa ating pagkilala sa Panginoon, spiritually, we know Christ. At panghuli, and walking in the fear of the Lord, in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Sa ating takot sa Panginoon, there is comfort, love, perseverance, at ang bunga they and we multiply. Not just physically, but spiritually. The more we know God and fear God, the more we grow in knowing Him, that we live before the face of God. We live before the face of God. We fear and love God because we live in His presence. At yung comfort. May fear of God, pero mayroong comfort of the Holy Spirit. There's comfort. Yes, we built up also by God's gift to the church, but only by the power of the Holy Spirit. Hindi natin magagawang mag-pursue sa holiness kung hindi sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi natin magagawang mag-unite in love kung hindi dahil sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi natin magagawang mag-renewed ng ating mind labas sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At hindi mo kayang exercise ang gifts mo kung hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So again, be with the church because church is Christ's church. Be bold in our confession because it is Christ's power unto salvation. Be built up in spirit because it is Christ's Spirit. Let's pray. Panginoon, ipuay naman mga Panginoon sa iyong kapangyarihan. Kung paano nyo kami patuloy na iingatan, Panginoon. Kami ay lumalago, Panginoon. Kami ay nagmamultiply spiritually and physically, Panginoon. Lord, thank you for your word na may sa amin na how important to have fellowship to other believers, other brethren, Lord. Mga mahal namin kapatid. Panginoon, mahal na mahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Dahil minahal niyo kami. You teach us how to love. At give us power, Lord, to express our faith boldly. Kung paano namin boldly we confess our sins. Lord, give us
grace and power to may paita po namin na boldly ang aming faith, Panginoon. Kung paano nyo binabago ang aming puso, ang isip, aming buhay, Panginoon. Kung paano nyo kami minamahal, Panginoon. And how we build up in spirit and in truth. Through the power of your word and through the sanctification of the Holy Spirit. Nawa, Panginoon, sa pag-uwi po namin, imadala po namin ang iyong pagmamahal. Ma-apply po namin ang mga truths, Lord, na aming narinig. And how important to be with the church, to your body, to be bold in our faith, and sa aming pag-encourage, Lord, sa aming sa pananampalataya, at sa aming pagkapasakop sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lord, thank you. In Christ's name, amen.